Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, June 9, 2026, Tuesday. Meron tayong bagong mga sistema na binabantayan, merong manggagaling sa Hilagang Kanluran at isang posibleng bagyo na mabubuo sa silangan ng bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa ngayon, ang southwest monsoon o habagat ang pangunahing sistemang nakakaapekto pa din sa mga kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. Dahil dito, mas makapalang ulap at mas mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island at Zambales. Samantala sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, hindi man habagat ang direktang dahilan, nananatili pa rin ang posibilidad ng mga biglaang pag-ulan at thunderstorm dahil sa localized thunderstorm, lalo na kapag mas umiinit ang panahon at mas nagiging aktibo ang mga ulap sa maghapon. Para sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island at Zambales, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Ang dahilan nito ay ang southwest monsoon. Ibig sabihin, ang habagat ang siyang nagtutulak ng mas maraming moisture o halumigmig mula sa dagat papasok sa mga bahaging nakaharap sa kanluran at hilagang kanluran ng Luzon. Kapag tumindi ang daloy ng hanging ito, mas madaling makabuo ng makakapal na ulap at mas nagiging madalas ang pabalik-balik ng mga pag-ulan. Hindi ito laging tuloy-tuloy buong araw pero posible ang mga yugto ng malalakas na buhos kasabay ng thunderstorm, lalo na sa mga oras na nagsasabay ang makapal na ulap at mas aktibong thunderstorm development. Dahil dito may panganib ng flash floods at landslide, lalo na sa mga lugar na mababa, sa mga bahaging malapit sa mga ilog at sapa at sa mga lugar na may dalisdis o kabundukan na mas madaling kapitan ng pagguho kapag nabasa ng husto ang lupa. Sa Ilocos Region, lalo na sa mga baybaying bukas sa kanlurang daloy, asahan ang mga oras na mas maulap na kalangitan at mga pag-ulang pwedeng lumakas sa maikling panahon. Sa Batanes at Babuyan Island, bukod sa ulan, mas ramdam din ang ihip ng hangin dahil mas lantad ang mga isla sa open sea. Kahit hindi direktang tinatamaan ng isang bagyo, kapag aktibo ang habagat at may mas malakas na daloy ng hangin mula timog hanggang timog kanluran, ang lagay ng panahon sa mga isla ay mas madaling magbago. Sa Zambales naman, dahil kabilang ito sa mga kanlurang bahagi ng Luzon, madali ring maipon ang moisture mula sa dagat kaya hindi malayong makaranas ng mas madalas na pag-ulan at thunderstorm activity, lalo na kung ang habagat ay magtutuloy-tuloy sa maghapon. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers o thunderstorm. At ang dahilan nito ay localized thunderstorm, meaning hindi pare-pareho ang magiging ulan sa lahat ng lugar. May mga bahagi na mananatiling maaliwala sa loob ng ilang oras, pero may mga lugar ding maaaring biglaang makaranas ng mabilis at malakas na buhos ng ulan sa loob ng maikling panahon. Ganito ang karaniwang nangyayari kapag mataas ang init sa lupa at maraming halumigmig sa hangin. Habang tumatagal ang init sa araw, mas tumitindi ang posibilidad na may mabuo na thunderstorm cloud, at kapag sumabog ito bilang pag-ulan, pwedeng magdulot ng biglaang pagbaha sa mga mababang kalsada at komunidad, lalo na sa mga lungsod na mabilis magbara ang drainage kapag sabay-sabay ang buhos. Ngayon, tingnan natin ang forecast wind at coastal water conditions. Para sa Northern Luzon, inaasahan ng moderate to strong na hangin na mula south to southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 3.1 meters. Ito ay mahalagang detalye lalo na para sa mga mangingisda at sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Kapag ang alon ay nasa ganitong range, mas nagiging delikado ang paglalayag sa open sea at mas ramdam ang paggalaw ng dagat sa mga baybaying nakaharap sa pinanggagalingan ng hangin. Sa Batanes, Babuyan Island at maging sa mga baybayin ng Ilocos Region, ang ganitong kondisyon ay pwedeng magdulot ng mas magaspang na dagat. Kaya ang mga biyahe sa karagatan ay posibleng maging mas mahirap at mas delikado, lalo na kung sasabay ang ulan at thunderstorm. Para naman sa nalalabing bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na mula southeast to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Generally, mas mababa ang panganib dito kumpara sa Northern Luzon, pero hindi ibig sabihin ay ligtas na agad sa lahat ng sitwasyon. Sa mga lugar na may isolated thunderstorm, ang dagat ay pwedeng biglang mag-iba ng ugali kapag may thunderstorm cell na dumaan sa ibabaw ng isang baybayin o karagatan. Sa ganitong pagkakataon, pwedeng biglang lumakas ang hangin at tumaas ang alon sa loob ng maikling panahon, kaya kahit mas manageable ang baseline condition sa nalalabing bahagi ng bansa, kailangan pa rin maging maingat sa mga biglaang pagbabago ng panahon. Dumako naman tayo sa extreme of temperatures at relative humidity para sa nakaraang 24 hours na nagtapos alas 8 ng gabi kahapon.
Ang minimum temperature ay 26.5 degrees Celsius at naitala bandang 5 o'clock AM. Ang maximum temperatures naman ay 32.5 degrees Celsius at naitala bandang 3 o'clock PM. Ang minimum relative humidity ay 58% at naitala bandang 11 o'clock AM, habang ang maximum relative humidity ay 89% at naitala bandang 5 o'clock AM. So ipinapakita na ang umaga ay mas mahalumigmig at mas malamig kumpara sa tanghali at hapon, pero habang umiinit ang araw, tumataas ang discomfort dahil sa kombinasyon ng init at natitirang halumigmig. Ang ganitong kondisyon ay pabor sa pagbuo ng localized thunderstorm, lalo na sa mga lugar na hindi direktang sakop ng tuloy-tuloy na ulan mula sa habagat. Kaya habang hindi sobrang tindi ang init kumpara sa mas tuyo at mas malinaw na araw, sapat pa rin ito para mapanatiling aktibo ang posibilidad ng thunderstorm sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngayon naman, pumunta tayo sa tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa para sa susunod na 2 linggo. Sa summary ng forecast para sa week 1 mula June 8 hanggang June 14, may isang TC-like vortex o TCLV1 na posibleng mabuo sa northwestern section ng PMD at may low to moderate chance ng tropical cyclone development sa loob ng week 1. Meaning, may binabantayan na disturbance sa bandang hilagang kanlurang bahagi ng mas malawak na monitoring domain, pero hindi pa ito itinuturing na sobrang taas ng tsansa ng agarang paglakas. May posibilidad ng development pero hindi pa matibay o kumpirmadong magiging ganap na malakas na bagyo. Sa ganitong setup, halagang bantayan ng consistency ng susunod na model runs dahil dito makikita kung talagang magtutuloy-tuloy ang development o kung mananatili itong mahina at hindi ganap na mag-o-organize. Para naman sa week 2 mula June 15 hanggang June 21, ipinapakita ng forecast na 2 TCLV ang maaaring mabuo sa PMD at parehong may low likelihood ng TC development. Ang TCLV1 ay posibleng mabuo sa southern China area, habang ang TCLV2 ay posibleng mabuo sa southeastern part ng PAR. Kung sisilipin ang ibang weather models, ang low pressure na mabubuo sa hilagang parte ng bansa ay hindi inaasahang magla-landfall, pero posible nitong hilahin ang habagat. Kahit hindi direktang tumama ang isang bagyo sa kalupaan, pwede pa rin itong palakasin ang hanging habagat at magdala ng mas maraming ulan sa mas malaking bahagi ng bansa. Yung sistemang manggagaling sa silangan ay may mas mataas na chance ng development batay sa long range forecast, pero sa ngayon hindi pa sigurado kung ito ba ay tatama sa kalupaan o magre-recurve pataas. Ang mas malinaw pa lang sa ngayon ay may posibilidad ng development, at dahil malayo pa ang panahon, marami pang pwedeng magbago sa posisyon, bilis ng pagkilos at lakas nito. Sa weather forecasting, lalo na sa long range window, normal na mas malinaw munang nakikita ang potensyal ng development bago tuluyang luminaw ang eksaktong ruta. Kaya habang may signal ng posibleng panibagong bagyo, hindi pa natin pwedeng sabihing siguradong tatama ito o siguradong lilihis. Ang dapat pagtuunan ng pansin sa ngayon ay ang trend ng development at kung paano ito posibleng makaapekto sa malawakang weather pattern, lalo na sa habagat. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.